Mga kapuso, kakulangan sa urban planning o tamang pagpaplano ng isang lungsod ang isa sa mga sinisisi sa malawakang baha sa Metro Manila. Kabilang daw sa problema ang sistema ng mga daluyan ng tubig. Yan ang pag-uusapan natin kasama si Professor Winnie Monsod. Good morning, Maring Winnie. Good morning, Susan. Good morning, mga kapuso. Alam niyo, mga kapuso, it seems like, sa akin, lumalabas si June Palafox. Every time may disaster at saka may flood. Tatandaan niyo yung Ondoy? Nako, galit na galit nun si Architect Palafox. Sabi niya, no, may Metro Manila Development Plan, may flood project, may dito. Walang nangyari. Ando doon yung proyekto. Kailangan kunin ko pa sa London kasi hindi, nawala na yung mga plano, etc. Ayan, nagkaroon siya ng 23 recommendations. Diyos ko. Meron pang cabinet meeting ni President Arroyo. Ando doon siya. Ano nangyari sa 23 recommendations? Kailan ang Ondoy? 2009? Yes. Okay. 2012, eto na naman. Ano, ha? Wala na naman ang nangyari. Kaya kailangan, what is it about us, mga kapuso? We have to do something. Kung hindi magagawa ng gobyerno, siguro tayo mga citizens, we can at least do our part. Hindi ba? Kasi yung plano, kailangan may cooperation ng citizens eh. Diyos ko po, otherwise, ganito na lang tayo ng ganito. Oh, at dahil nga, Maring Winnie, dahil may baha nga, ay makakasama natin sa studio Ayan. si Ginoong Pilino Sabi ko June na nga ba Palafox, Principal Architect, Urban Planner, Founder at Managing Partner ng Palafox Associates. Isa po siya sa mga aktibong nagsusulong sa ilang proyekto para maiwasan na ang pagbaha sa Metro Manila. Magandang umaga po, Architect Palafox. Okay. Good morning, Susan. Good morning, Professor Good morning, Winnie. Architect June. Tell us, the after Ondoy, naku, favorite topic ka, no, ha? You were all over the media. And there was this cabinet meeting, and you came out with 23 recommendations. Pakisabi nyo nga sa atin, pakireport nyo sa mga kapuso, sa 23 recommendations na yon, na binigay nyo sa gobyerno ni President Arroyo, at saka repeat nyo kay President Aquino nung July 2010. Ano nangyari dun sa 23? Huwag muna natin pag-usapan yung 60, kasi meron ka pang 60. Ano nangyari dun sa 23? Yeah. Out of the 23, I think isang nagawa nila is nasimulan yung hazard mapping. Okay. Ginagawa na yung hazard mapping. Nasimula, hindi pa natatapos. Hindi pa 3 taon na yon. Okay. Ano pa? Naku, mapping lang ito. Mapping pa lang. Mapping. Bakit? Magkano ba yon? Why does it take so long? Masyadong mahal ba ang hazard mapping? Sana all building officials na, all barangay officials, mayor, city councils, ngayon pa lang gumawa na ng flood mapping. Gaya ngayon, ginagawa namin yung master plan ng San Juan, yung Mayor Gia and the city council. Gagawa kami ng flood overlay zoning. Halimbawa, may land use and zoning ka, may flood map ka, i-overlay mo. Iba yung klaseng zoning doon. Halimbawa, propose namin, let's say, binabaha yung ground floor mo. Gawin mo na ng electrical system, hiwalay yung ground floor, hiwalay sa taas. So, just, kasi there are two kinds of, ang sinasuggest ko na, adaptive architecture. Kasi the mitigation measures ng government, siguro will get the benefit 7 years from now. So what will... Ayaw nila gawin kasi the next administration 7 years is from going now. to make... 7 years from now. So what should we do within... In the meantime? Every year, ganito na tayo. In the meantime, propose namin na may proposal din ako na elevated walkways. And ADB paid that. Paid me to prepare the paper, walkable cities, walkable communities. Sandali lang, June. Ay, importante yun eh. Ang ganda ng pakinggan, ano, ha? Elevated walkways na. No more, pagbaha eh. Pwede ka Maglakad ka na lang. How much will it cost? I mean, you have to give pesos and centavos when you're talking about recommendations para malaman natin, anong pwede natin gawin una. These are low-hanging fruits, mura lang ito. Mura lang yan. Mura lang. Flood mapping, trabaho yan ng building official. Kasi there are 44 signatures to have a permit here. So, ano nga So nangyari? at least one of the signatory, gumawa ng flood map. Ayun. Bakit nangyayari hanggang mapping pa lang tayo? Nangyayari na ba ngayon yan? At least, hindi pa. At least yung mga ina-advise namin na local governments like San Juan, ginagawa yan. Pero hindi all over the Hindi, country. there are- Madali lang ba yung flood mapping? Madali It just takes cooperation of private and public sector. Hindi lang gobyerno yan eh. Hindi ba? Pati ngayon, let's say yung flood line sa, makikita mo sa Meralco Post, sa mga fences, markahan mo na.
Markahan mo na. How many meters? Like may ginawa kaming... Ano ang mangyayari pag nagmarka ka? You say, yan, Meralco Cruz, imarka natin yung Inabot floodline. ng tubig, Ano ganun. ang magagawa ng pagmamarka na yan? Yeah, para let's say yung 1 meter above the flood line, yun lang ang habitable space. Dapat bedroom ng bahay should be 1 meter at least above that flood line. What do you do about the present or the current residences around? In other words, andyan dyan na yung bahay mo eh. Tapos nakita mo pala yung floodline mo above already the bedrooms. Anong gagawin ngayon nila? Small things like yung electrical outlets. Itataas mo na lang. Maybe 1 meter above the In other flood. words, meron ka talagang magagawa, miski pa paano. That's adaptive architecture, adaptive electrical engineering. But let's go back to the first question. No? Of the 23 recommendations na binigay nyo sa gobyerno, ilan na po ang inaasikaso? Ilan na may Sir natupad Mari, na ba? Yung just this past 2 weeks, yung Parañaque Spillway. Naku, panahon pa ni Ondoy yan sinasabi mo No, yung... 1975 pa yan. Ayun, but you reminded us after all. Yeah. And Bakit past 2 weeks at least si Nery Acosta, bagong GM ng LLDA, at saka si Governor Ejercito, they are Laguna, sa Laguna. championing it na. Kasi after Ondoy, even the engineers of public works finally agreed na pag nagkaroon ng spillway, kasi nag-comment ako na Laguna Lake is like a toilet without a flush. Or a big bathtub, wala kang drainage. Big bathtub with 23 Aapaw na nga, aapaw with 23 faucets. Kasi maybe tingnan natin yung, if may go back, which can help the flood mapping of the whole Metro Manila. Yung, let's say, Rojas Boulevard, say 1 meter above sea level. 1 meter above sea level yan. Yeah, and we have now the storm surge. So, nag-overflow ang tubig. Anong mali doon? Wala tayong breakwater to break the waves. Ano nga yung breakwater? Ikaw naman, salita na salita dyan, hindi ko naiintindihan. Like sa ginawa namin sa Dubai, gumawa sila ng mga big, parang duck stones, mga laro natin, kasi taas siguro nito. Nilalagay nila away from the main shoreline para you break the big waves. Para pagdating sa shoreline, mababa na lang. Architect, yung ano ba yung MMDA, meron silang tinatawag na double wall. Kailangan- Pwede ba yun? Ayun, maganda In yan. fact, may- Breakwater ba ang tawag doon? Breakwater, or you break tsunami water. Or And dapat bago dumating sa wall. Kasi dalawang... Tayo mo na, saan i-build yun? Yung sinabi mo, as high as this room. Where do you do it? On the water? Away from the shoreline. In fact, may Away from the shore, along the bay or inside? In fact, for me, an ideal situation In the sea or inside? in the sea. In the sea. It's even better kung Okay. may proposal. Now we're talking, magkano may yun? long-term proposal pa nga ako na it would be more effective. Sa entrance pa lang na Manila Bay, you do it there. And then we can create a tunnel or bridge linking Cavite and Bataan. Magkano yun? Yeah, let's say, I'll just pick a figure from the air, no? Educated guesstimate. Let's say 10 billion. 10 billion pesos. But really worth it. Huh? Yeah, the benefits are probably 10 times that. Of course, of course. And pwede. Sounds good. Sounds like, good. si Teddy Boy Locsin nga, he asked me, how come Rockwell hindi binabaha? Kasi naka-design properly. May 4-level basement pa, tabi ng Pasig River. Oo nga. So posible. Pwede palang gawin. So, Yan ang ginawa ng Yun ang ginawa namin. Yeah, Singapore Yan ang ganun. ginawa ng Singapore. Singapore. Pareho tayo sa Singapore. Mamaya, pag-uusapan natin yan, ha? Yeah. So, Sige. Okay. Maraming salamat po, Architect. Ayan. You'll come back. Pero sana pagbalik nyo, walang ganitong grabing pinsala ng baha, ha? Para ho naman medyo masaya sa usapan natin. kasi ginagawa sa Singapore, yung drainage system design, kasabay yung urban planning and land use You'll planning. talk about that later with Arnold. Okay, maraming paraan na naipropose si Architect Palafox para masolusyonan yung mga pagbaha sa Metro Manila. Kabilang na yan ng spillway mula Laguna de Bay patungong Manila Bay. Pag-uusapan niya mamaya sa Talakayan with Igan. Kasama si Maring Winnie. Yan, tabayanan niyo po yan. Thank you po, Architect. Thank you po. Okay. Thank you. Thanks, June. Thank you. Okay. I'm going to church. You want to come to church?